Eh, hoy, ikaw, tingnan mong mabuti. Kaya, kailangan kong masahin ito ng kaunti. Tingnan mo yon. At ngayon, igulong ito sa isang layer gamit ang makinang iyon. Pagkatos niyan, puputulin ko ang isang parehaba. Perfecto. At ididikit ito sa dingding ng bahay. Sige. Ngayon kailangan nating gumawa ng pattern at siyempre pinturahan ng ilang bahagi. May ice cream na dugo ako dito. Ayos. Ngayon pinturahan natin ang bahay ng kulay abo. Perfecto. Tapos na ako sa ice cream ko. Oh, tama. Kailangan ko pa ng isa. Sandali. Kailangan ko rin ng espongha. Gamit ang espongha na yon, gagawa ako ng isa pang pattern dito gamit ang itim na pintura para magmukhang medyo luma. Tapos na naman ako sa blood ice cream. Oh, ang dami kong stick dito. Sigurado akong magagamit ko ito sa kung anong paraan. Sandali. Tama yan. May naisip ako. Magiging maayos ito. Let's mga patpat na ito sa gilid ng bahay. Ngayon, maging gawa ito sa kahoy mula sa labas. Ngayon, gawin natin ang pareho sa bubong at sa ibang mga gilid. At siyempre, ipipinta ko ang lahat ng item. Idadagdag ko ang pula sa pagitan nila para magmukhang mas nakakatakot. Wow! Ano yon? Vanessa! Ano ang ginagawa mo? Oh, natamaan ba kita? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pink na ang pintura ng bahay ko. Magdadagdag din ako ng marshmallows bilang dekorasyon. Magiging maganda at cute ang ilalim ng bahay. Tingnan mo yan. Oh, wow, Barbie, tinutulungan mo ako. Ang bait mo naman, honey. High five. Magaling ang ginawa natin. Ngayon, kakailanganin natin ang platong may disenyo na ito. Tingnan mo yan! Magkakaroon tayo ng napaka-cute na mga puso sa bahay natin. Oo, gustong-gusto ko ito. Tingnan mo yan. Kailangan nating mag-isip ng para sa bubong. Dito, kukuha ako ng mas malalaking puso. At sa kabila, anong ginagawa mo, Vanessa? Lumayo ka rito. Dinidekorasyonan ko ang bubong ko ng mga paniki. Bilang dekorasyon, magdadagdag ako ng nakakatakot na mga pakpak. At ngayon, oras na para sa mga bintana. Siyempre, magiging kulay rosas ang akin. At ang puso sa bubong ang siyang kumikinang. Hurrah! Tingnan mo ang bubong ko. Oo, maganda ang bahay. Sumasang-ayon ako. Kahanga-hanga. Hoy, boo! Oh, huwag kang matakot, Barbie. Oh, tingnan mo ang meron ako. Magandang tape. Gagawa tayo ng mga tile para magmukhang sahig ng kwarto. Oh, magiging kamangha-mangha ito. Kita mo? Astig, di ba? Gustong-gusto ko rin ito. Ngayon, maglagay tayo ng ilang mga laso. Kaunti pa sa tapat ng ulo mo. Alam ko, cute ito. Hoy, anong nangyayari? Ano ang lahat ng kalat na yan? Kaunti na lang. Tingnan natin. Oh, perpekto ang mga piraso na ito. Gagamitin ko sila para takpan ang sahig at pinturahan ito ng konkreto. Oh, oo. Perfection. Pagpupstutson Orlan Zero ngayon, dekorasyonan natin ang mga dingding ng itim na rosas. Siyempre, kailangan natin ng ilang pattern at isang chandelier. Isang lungga ng vampira sa buong kaluwalhatian nito. Ilang upuan. Huwag kalimutan ang malaking orasan at siyempre, isang fireplace. At narito ang aking reyna ng vampira. Perpekto. Hoy! Ano yan? Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo ngayon ang nagawa na namin. May lababo, kalan. Ngayon, ilalagay ko dito ang isang refrigerator. Siyempre, ilang istante para sa mga merienda at matatamis. Ilagay natin sila sa itaas. At ilang dekorasyon sa mga dingding din. At sa refrigerator, mayroon ka ng paboritong cereal mo. Haha, oh, tama.
Nakalimutan kong maglagay ng mesa. Well, una, ilagay natin itong perpektong berdeng pader bilang dekorasyon. Kailangan nating magwalis ng kaunti at ngayon ang magandang pink na mesa at syempre, ilang upuan. Gusto mo ba ito, Barbie? Heto ang iyong plato. Pwede ka nang kumain ng cereal. Maganda. Magdagdag tayo ng gatas. At narito ang iyong kutsara. Nagustuhan mo ba ang iyong almusal? Mag-enjoy ka sa pagkain mo, Barbie. Oh, ang ganda ng kwarto. Oh, ang lambot ng alfombra. Perfecto para sa susunod na kwarto. At maglalagay ako ng magagandang kortina sa dingding, magdadagdag ng pink na kama at garland sa itaas. Isang floor lamp din, isang nightstand at isang aparador. At syempre, huwag kalimutan ng telepono. Gusto mo ba ito, Barbie? Syempre gusto mo. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Kamangha-mangha, di ba? Oh, ang ganda at ang komportable. Ang ganda mo, mahal ko. Mga talulot? Kate, ano yon? Tatanggalin namin lahat mula dito. At pati na rin doon. Ang bango. At syempre, ilalagay ko ang mga talulot na ito sa sahig. Ito ang magiging base ko. Maglalagay pa tayo ng mga bulaklak sa mga dingding. Magdadagdag tayo ng perpektong pulang at itim na kama. Ilang elemento ng aparador at huwag kalimutan ang setup ng mesa na may salamin para sa mga kosmetiko. At syempre, isang upuan. Oh, oo. Gusto mo ba ito, aking reyna ng vampira? Ang kanyang kwarto ay perpekto. Akin din! Oh, tama. Ngayon, i-assemble natin ang huling kwarto at ito ang magiging banyo. Kailangan nating ilagay ang bathtub at syempre magdekorasyon ng ilang pader. Huwag kalimutan ang robe at lahat ng kailangan para sa banyo. Ngayon, kailangan natin ng mesa na may salamin at lahat ng mga kosmetiko dito. Tingnan mo, naliligo na si Barbie. Sigurado akong gusto niya ito. Ang banyo ay napakaganda. Ha? Ang daming bula. Foam? Seryoso? May mas maganda ako. Panicky. Tuanos, puntlants, churros, bra, panikis, tuwan dingding, sexuous ay elang kandila o stularawan. At syempre, ang mesa, itim tulad ng aking puso. May kulang sa silid kainan dito. Tama. Nailagay na natin ang mga plaso, pero nakalimutan nating ilagay ang dugo. Perpekto. Napakasarap. Diretso sa ating mga baso at ang huling detalye ay kakit-akit. Tingnan mo, Vanessa. Gusto mo ba ang aking dining room? Mukhang maganda naman, sa tingin ko. Naghahanda ako ng lugar para sa picnic ng paborito kong Barbie. Tingnan mo ang punong iyon. At syempre, ilang mga karatula rin. Huwag kalimutan ang kumot para sa picnic at isang basket na may lahat ng kailangan at isang magandang pink na bakod. Naihanda ko na rin ang espasyo sa harap ng bahay ko. At ang ganda ng aso. Ang Barbie ko ay nasa kanyang kotse, papunta sa bahay ng kanyang kapitbahay. Hindi ko kailangan ng transportasyon. Wow! Ang ganda niyan! At gusto ko ang parehong bahay. Kayo, ano sa tingin ninyo? Mas gusto nyo ba ang magandang pink na bahay ni Barbie? O itong kulang at itim na misteryosong pero napaka-interesanting bahay para sa reyna ng vampira? Gusto ko ang parehong... Mga kaibigan, welcome sa Chewing Gum at Chocolate Challenge. Akin lahat ng mga tsokolate na ito? Oh, narito ang barya para sa maliit na slot machine. Tingnan. Kailangan mong ipasok ito sa makina at paikutin ang mekanismo. Tignan natin. Oh, narito ang isang candy bar. Mahusay, paborito ko ito. Gusto ko na itong kainin agad. Oh, gustong-gusto ko itong caramel na stretchy. Subukan natin ito. Masarap. Pwede bang makihati? Sige. Ayos lang. May coin din ako para sa vending machine. Ang
akin lang ay para sa gum machine at hindi sa chocolate. Maglalagay ako ng coin at nandito na ang pink na piraso ng gum ko. Huray! Gumana ito. Oh, ang liit naman. Kailangan kong nguyain ito at subukang magpaumbok ng bula. Wow! Naging sobrang laki ito at pumutok. Maggie, gusto mo ba ng gum? Ano? Hindi, salamat. Gusto ko pa ng isa pang chocolate bar, pero wala na akong barya. At kung walang barya, hindi ko makukuha ang mga bar. Oh, walang gumagana. Ano? Hindi rin ba gumagana ang gum machine? Idinura niya ang gum sa mesa. Sa tingin ko alam ko kung paano gumawa ng barya. Kailangan kong gawing barya ang chewing gum at i-freeze ito. Dapat tumigas ito. Kaunti na lang, ganito. Ayos. Naging solid na ang barya. Ngayon, ilalagay ko ito sa slot machine at i-scroll. Ayos. Gumana ang paraan ko. Gusto ko pa ng chewing gum. Susubukan kong kalugin ulit ang makina. Oh, natanggal ang takip. Hintay, natanggal ang takip na ibig sabihin ay pwede kong ibuhos lahat ng gum mula dito. Ang dami nila at ang kukulay. Ngayon, akin na lahat ito at pwede kang pumili ng ilang chewing gum ng sabay. Nagkaroon ako ng napakagandang ideya, pero ano kung hindi, Liliana? Hindi mo ba ito ibabahagi sa akin? Susubukan kong buksan ang takip din? Halika na! Bakit hindi ito gumagana? Gusto kong ngumunguya ng maraming gum sabay-sabay at magpalobo ng malaking bula. Oh, pumutok ito agad. Takip ka ng gum. Kukuha ako mula sa ilong mo. Super, ngayon may malagkit ako at mabubuksan ko ang takip. Oh, bukas na ang kahanang kayamanan. Ngayon, pwede kong kainin lahat ng sabay-sabay at lahat pa isa-isa. At hindi ko kailangan ng barya. Oh, gusto kong magpalobo ng mas malaking bula. Oh, ang sarap! Oh, hindi. Walang malaking bula na papalapit sa akin. Mabuti pa siguro ay ipagtanggol ko ang sarili ko. Kailangan ko ng espada at kalasag mula sa mga candy bars. Heto na, gum! Ha? Ano ang nagawa mo? Oh, pasensya na. Hindi ko inaasahang magiging ganito. Masarap pa rin naman. Yung, oh, tignan mo ang mga chocolate sneakers na ito. At ano naman kay Liliana? At meron din ako mga sneakers, pero gawa sila sa chewing gum. Interesting tignan, pero ang mga sintas na ito ay totoong mga sintas. Haha! Cool. Pwede mong baliin ang isang piraso at nguyain ito. Ang sarap! Wow! At perpekto ang mga bula. Pasensya na, sa'yo napunta ang tira, Maggie. Sige na, tama na yung ganyan. Naghihintay sa akin ang tsokolate ko. Uumpisahan ko sa loob. Puting tsokolate ito. Ang sarap ng lasa. Oh, ang sarap ng tsokolate! Ipapamahagi ba ito sa akin ni Maggie? Ang sarap ng insole nito. Pero ang mga daliri ko ay naging marumi. Ikukuskus ko ito sa rosas na blouse ni Liliana. Maggie, tama na yan. Naghihintay na ang pink na sneakers para sa akin. Magsisimula ako sa dulo. Yay. Napakasarap nito. Gusto kong kagatin ito mula sa lahat ng panig. At ngayon maaari kong palubuhin ang bula. Mag-ingat. Nakakainis na ang mga bula na ito. Itutuloy ko ang pag-enjoy sa aking tsokolate. At ito ang mga Oreo cookies. Ang paborito kong mga cookies. Susubukan ko pa. Ituloy natin sa mga sintas ng sapatos. At iisa na lang ang natitirang bola ng bubblegum at sintas ng sapatos. Talagang naaakit ako sa tsokolate niya. Kailangan kong makuha ito. Alam ko na kung paano ito gagawin. Gagawa ako ng pamingwit mula sa sintas ng sapatos ko. Ang galing na ideya. Kailangan mong maghampas ng mabuti at hilahin papunta sa'yo. Oh, napansin niya. Hindi. Mukhang papunta ito sa akin. Hindi, akin ito. Tara na. Liliana, itigil mo na. Hindi. Iyan ang napapala mo kapag sinubukan mong magnakaw sa akin. Sobrang sarap. Ayos lang ako. Pero medyo natatakpan ng tsokolate. Mabuti na rin sa totoo lang. Kahit papaano ay may enjoy ko ito. Yang sarap. Sinasadya akong tuksuhin ni Maggie gamit ang kanyang mga pagkain.
Kakainin ko ang tsokolate na nasa mukha ko. Masarap. Wow, ang laki ng bote ng likidong chewing gum. Sobrang laki nito. Wow! May 3 bote ng likidong tsokolate si Maggie. Astig! Oh, mayroon akong likidong tsokolating gatas. Bubuksan ko ang takip at titikman ito. Mahilig ako sa tsokolate. Ano ang ginagawa niya rito? Liliana, tigilan mo na. Bakit napakahirap mong magbahagi sa akin? Bubuksan ko ang bote ko at pipigain ang lahat ng gummy out nito. Ang stringy at pink. Wow! Ang laki ng bula na lumalabas dito. Wow! Tingnan mo yan. Oops! Paano kung magbuhos ka ng tsokolate sa isang baso? Mas magiging mas madali itong inumin sa ganitong paraan. Ang sarap. Nakaisip ako ng isang bagay. Paano kung mas madami akong baso? Magkakaroon ako ng buong fountain. Yay! Ibubuhos ko ang lahat ng tsokolate at dadaloy ito mula baso patungo sa baso. Tingnan mo ang agos ng tsokolate. Wow! Ngayon, inumin ko na ito. Ang sarap. Paano ko siya kainggitan? Gusto ko rin ng likidong tsokolating gatas. Sa tingin ko ay gagayahin ko siya at kukunin ang mga baso at ipatong ang mga ito sa isa't isa. Gawin ko nga yon. At ngayon, ibubuhos ko ang gum sa mga baso. Ano kaya ang makukuha ko? Sige. Halika na, lumabas ka. Halika na, hinihintay kita. Naubos na ni Maggie ang karamihan ng kanyang tsokolate. At sinusubukan ko pa ring ibuhos ang chewing gum. Natapos na si Maggie. Hindi? Talaga ba? Liliana? Sa tingin ko nawala na ang iyong likidong goma. Hindi. Natapon ito sa mesa imbis na sa mga baso. Hindi gumana ang ideya ko. Ang cool ng bubblegum ball na ito. Sa tingin ko ganun din yung kay Maggie. Pero tsokolate. Tama ka. At hindi ko tumatagal sa mesa. Nakadikit. Susubukan kong gumamit ng 2 kamay pa. Kaya ko ito. Hindi ito pwedeng dumikit. Halika na. Okay, kaibigan. Kakainin ko na itong chewing gum ko ngayon. Anong nangyayari? Hindi ko maalis ito sa mesa, pero magagawa ng mga kagamitan ko. Hindi! Ang bola ko! Anong ginawa mo, Maggie? Lumilipad sila. Tingnan mo. Aray, 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 aray! Aba. Ang dapat kong ibang dekorasyon sa bahay ko. Wala akong kahit ano. Puro web. Baka may interesanting bagay sa basurahan. Ano nga ba ang inaasahan ko? Isang cookie. Sayang, yun na pala ang huli. Paano mo nakakain ang mga ito? Kumalma kayo, mga babae. Ang cookie na ito ay nagbigay sa akin ng lakas at ngayon ay may ideya ako. Sa tingin ko, may nakita akong magandang kahon ng regalo sa tambakan kahapon. Sige. Ang galing. Tingnan mo, isang dyaryo. Ay. Wow, pambalot na papel! Itikit natin ito sa bahay. Nakakatawa yun. Aba, mukhang mas maganda na. Ang lalagyan ng itlog ay bagay sa bubong ko. Ayos! Bravo, Mike! Napakasama nito! Ano? Tingnan natin iyan. Anong ginagawa niya? Gagawa ako ng cute na Christmas tree mula rito at palamutian ang lahat ng 1 segundo. Pine cones! Tada! Ako'y isang henyo. Sa pamamagitan nga pala, talagang gusto ko ang mga mansanas. Mayroon akong 1 buong pakete ng mga ito. Pwede ko ring ipang dekorasyon. Sa puno ko ito. Tingnan mo yan. Siyempre, kailangan natin ng bituin para sa ating puno ng Pasko. Kamangha-mangha.
masaya ako. Sige, kumuha tayo ng lobo. Nasa mood ako para sa kapistahan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Oh, wow. Gusto kong magkaroon ng maraming dekorasyon. Anong nangyayari? Oh, ito ang lobo ni Mike. Ayos lang, Henry. Hello? Sa susunod, huwag mo akong ipahiya. Malaya ka na. Oh, alam mo ba kung saan ako naala ng puting papel na ito? Parang niebe. Oh, gumagamit ako ng papel sa banyo. Tama ang narinig mo. Magiging mas maganda at mas makulay ang bahay ko. At makakagawa ako ng teleskopyo mula dito. Oh, may kinukutkot si Britney sa ilong niya? Sige, huwag mag-alala. Mandy. Oh, nagbibigay siya ng autograpo, gaya ng dati. Hindi ka pwedeng magmadali, kaibigan. Tulungan mo akong magdekorasyon ng bahay. Saka ka makakakuha ng autograpo. Naiintindihan kita. Maging handa na ang lahat ngayon. Mahusay. Naghihintay ako. Baka simulan mo na ang pagpinturang aking kwarto? Siyempre, gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Kahit pintahan ng mga pader ng may pagmamahal. Ang ganda mo. Hindi ko matanggal ang tingin ko sa'yo. Mga tagahanga na iyon. Walang katapusan sila. Iyan lang ba ang kaya mo? Teka muna! Sana maging masaya ka sa napakagandang garland na ito. At tingnan ang dekorasyon. Katulad ng iyong bahay, lahat ito ay kulay rosas at isang kulay rosas na Christmas tree, syempre. Sa kabutihang palad, salamat. Masaya ako. Heto ang autograph, pero walang sobrang halik. Paalam. Sobrang saya ko pero may kulang. Kailangan kong tawagan ang aking puno ng Pasko. Hello? Oh, nandito ako? Kailangan mong gumawa ng trabaho para sa akin. Kailangan ko ng dagdag na niebe. Wow, maganda ang itsura niyan. Narito ang pera mo. Mahal ko ito. Oh, isang pangpaskong jacket? Isang selfie, syempre. Sige. Kumuha muna tayo ng video. Britney? Nakakatawa. Hello? Sweet, kailangan ko ng tulong mo kaagad. Uy! Kaya mo bang pinturahan ang kwarto ng bahay? Sige! Wow! Ay nako! Heto na. Kailangang maging ginto ang lahat, katulad ng damit ko. Paalam. Salamat. Oh, ang ganda. Mayroon kaming hamon dito. Kailangan kong manalo. Hello. Well, ang aking designer... Ano sa tingin mo tungkol dyan? Nako, napakasama niyan. Ano? Ano ang tinitingnan mo? Medyo. Alam ko na ang dapat gawin. Magsimula tayo sa red velvet. Uso ito ngayon. Gagawin kong isang malaking regalo para sa bagong taon ang iyong bahay. Kikislap ito ng mas maliwanag kaysa ginto. Tungkol sa ginto, may ilang bar ako dito. Ayan na sila. Isang perpektong munting karagdagan sa perpektong munting gintong bahay. Kailangan malaman ng lahat ito. Sandali lang. Sige. Muntik ko nang makalimutan. Narito ang milagro ko ngayong bagong taon. Ano sa tingin mo sa Christmas tree na ito? Oh, wow! Ang galing niyan! Ikaw ay isang henyo! Masaya akong nakatulong sa'yo. Mukhang ang kailangan lang ng aking gintong bahay ay isang pag-ulan ng pera.
Wow! Ha? Hinuhuli ko ito! Hoy! Maliit na magnanakaw! Huwag nakawin ang pera ko! Bumalik ka sa bahay mo kung matatawag ko man itong bahay! Yehey! Ang saya ko! Hindi pa ako tapos. Ayusin natin ang loob ng bahay ko. Tingnan mo ang mga astig na banig sa sahig. Ngayon, dekorasyonan natin ang mga dingding. Kailangan ko lang ng pintura at ang aking mga kamay. Tingnan mo ya. Ang mga bakas ng kamay ko ay nasa mga pader. Magiging masaya at kakaiba ito magdagdag tayo ng kaunting berde. Wow! Dalaw! At pula! Tapos na! Kailangan talaga natin ng ilang istante. Maganda. Pinya at isang puno ng Pasko. Siyempre! Magiging napaka-festibo ang lahat. Tingnan mo yan! Ang cute naman! Aba! 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 Hindi kailanman magiging sobrang dami ang pampaskong dekorasyon. Tama ba? At heto ang bombilya. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Bigyan mo ako ng ilang segundo. Wow! Ang ganda! Ito ay isang munting snowman. Oh, gusto ko ito. Oh. Wow. Isang lumang libro. Sa tingin ko kailangan natin yan. Isang nayon na may mga bundok. Sige! Natutuwa ako. Wow, parang bintana. Inom muna ako ng paborito kong soda. Sandali lang. Gusto mo ba ng life hack? Maaari kang gumawa ng mesa gamit ang mga lata. Ngayon, handa na akong ipagdiwang ang bagong taon. Napakamasaya! Mga kaibigan, excited ako! Oh, at heto ang isang beanbag. Maganda! Saan ko dapat simulan ang pagdekorasyon ng aking bahay? Una sa lahat, maglalagay ako ng isang malambot na alpombra sa sahig upang panatilihing mainit ako tuwing taglamig. At isabit natin ang isang makinang na bituin at ilang neon na karatula pa. Ang ganda ng mga pader ko ngayon. Maganda. Magkakaroon kami ng mga istante na hugis puso. Ilalagay ko doon ang aking magagandang dekorasyon kasama ang aking magagandang korona at ang aking nakamamanghang Eiffel Tower. Ibinigay ito sa akin sa Paris. Ang pagdekorasyon ng bahay ay napakasaya at nakakatuwa. Maglalagay ako ng mesa na may salamin sa sulok, mamasdan ang aking sarili, at magpapamanicure. Maganda! Tanong ko kung magkakasya lahat ng makeup ko dito. Susubukan natin ngayon. Oo, isang himala ito. Tuwing Pasko, palaging isinasabit ng mga magulang ko ang mga ito. Alam mo ba kung ano yon? Mga medyas iyon. Mga branded na medyas, syempre. Ay, sandali. Kumuha tayo ng malalambot na unan. Ang komportable at maganda na ngayon. Kumusta kayo? Gustong-gusto ko ito? Oh, kadiri. Oh, ang pangit ng lahat. Kailangan natin itong ayusin kaagad. Oh, tingnan mo ang mga velvet cushions sa sahig. Magugustuhan ito ng mga kaibigan ko. Golden Prince, syempre. Wow. Tingnan mo yan. Oras na para magpatuloy. Colonel,
Kailangan talaga natin ng karagdagang gintong dekorasyon at dekorasyon ng Pasko. Wow! Kamangha-mangha! Kailangan ko talaga ng mga istante para sa lahat ng gamit ko. Ang ganda ng mga ground sheets na yon. Hindi na ako makapaghintay na ilagay ang lahat ng dekorasyon ko doon. Napakamahal at napakaganda nito. Sa sulok, maglalagay ako ng mesa. Ngunit hindi lang basta mesa. Tingnan mo ang magandang anghel na ito. At ilang dekorasyon pa. Maganda, pero may kulang. Kailangan ko ng telebisyon. Makakapanood ako ng nakakatawang mga pelikula para sa bagong taon. Nakakatawa talaga iyon. Aba, oras na para matulog ang lahat. Darating na si Santa Claus at magdadala ng mga regalo. Matulog ng mahimbing. Ho ho ho. Britney, sa tingin ko magugustuhan niya tong gintong regalo. Para kay Mandy, ang ating beauty queen, may dala rin akong marangyang regalo. At... oops! Wala ako dito. Santa. Oh, nagdala ka ng mga regalo para sa amin? Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! Ito ang burger ng aking mga pangarap. Oh, salamat, Santa! Wow! Talagang gusto ko rin ang regalo ko. Oh, wow! Palagi kong gustong magkaroon ng pink na lollipop na hugis sing-sing. Napakaganda nito! Asinig! Hintay! Meron akong money cake. Napakatamis nito. Gusto ko ito! Hindi ako makapaniwala! Si Santa yun na lumilipad pabalik sa kanyang tahanan. Huray! Manigong bagong taon sa lahat. Wow, ano yan? Mukhang may maliit na cola marmalade si Bella. Ang ganda. Paano naman yung iba? Wow, pangkaraniwang marmalade cola yan. Jill, swerte ka. Pero hindi mas malaki kaysa kay Tyra dahil meron siyang malaking bote ng marmalade cola. Wow, ang astig nun. Ayos lang yan. Alam ko nakuha ko ang pinakamaliit. Meron din ako niyan. Bro, ang akin ay malaki talaga. Mga babae, siguro dapat nyo nang tigilan ang pagsusukat ng marmalade at subukan na ito. Opo, pasensya na, Jill. Talagang hindi ko sinasadya na gawin yan. Ibigay mo sa akin ang marmalade ko. Mukhang masarap. Subukan natin. Ang sarap. Ang galing nito. Ang sarap. Ngayon, akin naman. Kailangan ko ng plato. Lagyan ng marmalade sa ibabaw. Kumuha ng tinidor at kutsilyo. Hatiin ang marmalade sa mga piraso. Ganun lang. Perfecto. Ngayon hayaan mo akong subukan ang isang maliit na piraso. Ang sarap. Gustong-gusto ko to. Ang sarap. Well, naisip ko na kung paano asarin si Jill. Kunin natin ang marmalade niya at bigyan siya ng totoong bote ng cola. Ang sarap. Gusto ko pa. Oh, hindi maaari. Ano yan? Bakit nag-splash ang Coke sa akin? Dapat marmalade ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Oh, Jill. Biro yun mula kay Tyra. Walang kinalaman si Bella doon, pero kinain lahat ni Tyra ang iyong marmalade sa panahong ito. Oh, halika na. Nakakatawa yun. Gusto kong tikman ang Coke ko. Tara na. Mga babae, ano ang tinitingnan ninyo? Sandali. Ganito ba kayo naaakit ng marmalade ko? Interesante. Pero akin ito. Hindi ko ito ipapahiram. Aray. Kinagat mo ang daliri ko. Gutom na gutom ang mga babae, kaya hindi na nila napansin ang pagkakaiba ng daliri mo at ng marmalade. Ang lupit nilang umatake sa piraso ng marmalade na ito. Kailangan ko itong kainin bago nila ito tirahin. Oh, hindi! Hindi ko ito ibabalik. Sa atin na ito. Masarap. Ang sarap. Gusto ko ito. Sobrang sarap. Hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga nito. Mga babae. Pero ito ang pagmamarmalade ko.
Bakit ninyo ito kinain? Mag-iiwan man lang ba kayo ng piraso para sa akin? Hindi? Okay. Anong ginagawa mo? Nilala mo ng pinakamasarap na marmalade sa mundo. Oo. Talagang mahal ko ito. Mahilig ako sa marmalade. Wala pa akong nakain na mas masarap dito. Hindi pa kita nakikitang ganito. Oh, ang lupit mo. Tyra, hindi mo pa ba nakakain ng marmalade mo? Kaya magpaalam ka na rito. Kakainin na ito ng mga babae. Oo. Para itong nasa loob ng isang kulungan kasama ang mga gutom na tigre. Ayoko maging nasa lugar ng marmalade na ito ngayon. Wow! Ang liit ng bahagi ng pansit. Ang cute naman. At cheesy pa. Para kay Tyra ang lahat ng ito. Pero si Bella ay may karaniwang bahagi. Mas mabuti ito. Siguradong magkakasya ka dito. Pero tingnan mo si Jill. Ang laki ng bahagi ng pansit niya. Wow. Pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Pakiusap? Walang paraan. Sige, kainin mo ang sarili mong bahagi. Naiintindihan ko. Sige, subukan natin ang mga noodles ko. May maliit akong mga chopsticks dito. Masarap. Ang sarap! Sandali! Bakit hindi ko ito maalis sa pakete? Anong problema, Jill? Tulungan mo ako. Sige, hihilahin ko. Oh, ang cheesy noodles na ito ay napakasarap at masarap. Sige, susubukan kong kainin ito ng ganyan. Ang sarap. Tapos na ako. Yay! Tyra, bakit mo ito ibinato sa akin? Sige, ako naman ngayon. Gusto ko talagang tikman ang mga noodles ko. Napunta sa ilong ko ang mga noodles. Naku, achoo! Kadiri, ang sama! Bella, ano ito? Argh! Talaga bang noodles at sipon mo ito? Nakakadiri! Masusuka na ako! Okay, dapat kong subukan ang mga noodles. Tiyak na magiging masarap ito. Tingnan natin. Wow, napaka-keso. Astig. Ang sarap. Gusto ko pa. Oo. Mahilig ako sa mga noodles na ito. Aba, kung gaano kasarap kumain si Bella, gusto ko rin. Panahon na para tikman ang malaki kong bahagi ng noodles. Wow, nakakabighani. Ano? Oops, nahulog ko. Subukan ulit natin. Ay, grabe. Lahat ay nahuhulog. Talagang may mali akong ginagawa. May naisip ako. Ilagay ang tinidor sa drill at sa paraang ito, maibabalot ko agad ang lahat ng noodles sa tinidor. Subukan natin ito. Wow! Ay, hindi pwede. Sobra na yan. Paano ko ito mapapatigil? Sandali. Nagkaroon ako ng isa pang ideya. Kailangan ko ng proyekto. Kaya ano ang gagawin ko? Tama, nalaman ko na. Tingnan mo, ito ang magiging robot ko na magpapakain sa akin ng noodles. Gawin natin ito ng magkasama. Sige, ilalagay ko ang slide dito mismo at ngayon, magkakaroon ng kamay ng robot na magpapakain sa akin ng noodles. Pindutin natin ang button. Okay, gaya niyan. Diretso sa slide at papunta sa bibig ko. Oh, ang sarap. Wow, ang astig ng invention mo, Jill. Talagang werhenyo ka. Gawin natin ito ng magkasama. Nakaka-interest ito. Wow, ang galing. Pinakain ng robot ang lahat ng mga babae. Napakagandang invention. At lahat ay nakakain na. Oh, ang cute naman. Ito ay isang maliit na bote ng Hubba Bubba na may lasa ng jelly. Paano naman ang iba? Wow, yan ay isang karaniwang bote ng Skittles jelly. Tiyak na napakatamis niyan. Pero si Bella ay may malaking bote ng Mentos jelly. Tiyak na nakakapresko. Pero magsimula tayo kay Jill. Well, okay, maganda yan. Subukan natin. Magiging sobrang masarap ito. At kaya ko pang bumuga ng bula pagkatapos. Ang sarap. Okay, oras na para sa bula.
Hintayin! Ano? Ang liit nito. Ano ang gagawin ko dito? Oh, sandali! Naisip ko na. Maaari akong gumawa ng aso. Astig. Ang galing. Oh, pwede ko bang subukan ito? Tingnan ko nga. Ang astig na laruan. Oops, pumutok. May bubblegum sa buong kamay ko. Oh, siguradong hindi yan nagustuhan ni Jill. Laruan niya yon. Pasensya na, Jill. Magkunwari tayong walang nangyari. Wow, mukhang masarap ito. Subukan natin. Lumalabas. Wow, ang makulay. Ang tamis at sarap. Astigong... Kaya kong kainin ito magpakailanman? Tyra, nakakatawa kang kumain. Tingnan mo, natatakpan ka ng Skittles. Ano? Talaga? Pero walang dahilan para pagtawanan ako. Makagaganti ako sa'yo. Ngayon, mapupuno ka ng Skittles. Saluhin! Wow! Oh, hindi mo ako natamaan. Bumalik ka! Oh, tignan mo. Walang paraan! May butas na ang bote ko ngayon. Pero ang astig niyan. Gusto kong subukan ito. Ang sarap at minty. Wow! Ang fresh ng hininga ko ngayon. Wow! Talagang malamig at presko. Ang galing! Tingnan mo, may mga snowflakes sa paligid. Ang astig. Oops! Mukhang walang makita si Jill. Naka-freeze ang kanyang salamin. Interesante. Pero ang ganda talaga. Bella, gawin natin ulit. Gusto ko yan. Subukan natin. May higit pang snowflakes ayon sa iyong order. Gaano kaganda? Magagandang snowflakes. Oh, nakikita ko na ang lahat ngayon. Nakapirmi si Tyra. Ano ang gagawin natin? Nako, Bella, may mahirap na sitwasyon tayo dito. Nakayelo si Tyra. Sobrang tutok ni Bella sa snowflakes kaya hindi siya nagmamasid. Jill, anong magagawa natin? Pwede kong subukang i-defrost siya gamit ang mainit na hangin mula sa hairdryer. Subukan natin ito. Oh, gumagana ito. Oh, salamat, Jill. Malaking tulong ka sa akin. Ngan, tuwas di man as snowflakes ni Bella. Ano ang ginawa mo? Sinira mo ang lahat ng kasiyahan. Nagustuhan mo house ng parehong kulay. Mukhang nagsimula si Quentin sa pagpipinta. Mukhang maayos naman ang labas. Magaling na trabaho, Quentin. Nakakatuwa rin kasing gawin ito. Oh, Quentin, napunta ang pintura sa iyong mukha. Pero hindi niya nawala ang kanyang sombrero. Sa kabaligtaran, ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya na magpakita ng kaunting paghihimagsik. Ano naman kay Mary? Oo, kung magpipinta ka gamit ang nail polish, sa pinakamaganda, matatapos mo sa katandaan. Tila nahulaan din ito ni Mary. O kaya naman siya ay na-inspire ni Quentin na natapos na sa pagpipinta. Mayroon si Mary hindi lamang kompetitibong espiritu, kundi pati na rin ilang ideya. Mukhang nagpasya siyang palamutian ng bahay gamit ang malambot na pink na tela. Napaka-orihinal at napakalambot. Para akong nasa ulap. Mukhang napagpasyahan ni Quentin na haluan ng puti ang asol. Tingnan mo yon. Oh, medyo nasobrahan siya at tila naipinta si Mary. At Miyerkules. Naku, huwag mong lokohin si Miyerkules. Quentin, iligtas mo ang sarili mo. May nakakatakot na kamay na humahabol sa iyo. Sa kautian para nakivart good sa ang bubong. Sa magandang dahilan para ipagdiwang ang iyong kaligtasan at ang pagtatapos ng pagpipinta ng bahay sa pamamagitan ng pag-host ng bandila ng karamihan. Mukhang hindi masyadong masaya si Quentin sa itsura ng bahay, pero may naisip na siya. Nagpipinta siya ng puti. Iniisip ko kung ano ang susunod. Oo, isang soccer ball. Napaka-orihinal. Magaling, Quentin. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Mary sa kanyang mga disc. Malalaman natin ngayon. Oh, oo. Pinalamutian niya ng mga iyon ng bubong. Mukhang napakakakaiba at elegante. Ingat, Mary. Oo, maganda ang bubong. Pero medyo madulas lamang. Ang natitira na lang ay ikabit ang puso. Oh, mukhang nagpasya din si Quentin na palamutian ang bubong. Pero nagpasya siyang gawin ito gamit ang mga sticker. Paano naman ang pangalawang bintana?
mukhang may kulang sa basketball. May solusyon na si Quentin, isang basketball hoop. Mukhang maganda at napaka-sportsy. Ano ang mas masaya kaysa maglaro gamit ang totoong bola? Ang pinakamagandang ihagis? Oh, hindi ang pinakamaganda. Parang hindi talaga mahilig sa sports si Wendy. Sigurado akong sa susunod, 1,000 beses na mag-iisip si Quentin bago gawin iyon. Nagpasya rin si Wednesday na alagaan ang kanyang bahay. Oo, hindi ito ang pinakamaliwanag na kulay, pero iyon ang kanyang estilo. At syempre, saan nga ba kung walang bars sa mga bintana? Tama. Wisin sato, ingay sa spalan sa style. Tingnan mo. Nagtataka ako kung bakit niya ito kailangan. Panging si Wednesday lang ang maaaring magkaroon ng bubong na dekorado ng ganon. Mukhang nag-isip na naman siya ng bagong ideya. Oo, ang kaunting nakakakilabot na mga mata ay hindi makakasama sa bahay na ito. Tama ba? Mukhang handa na ang hitsura ng lahat ng bahay. At nangangahulugan ito, nalilipat na tayo at aayusin natin ang bakuran. Nag-worship si Wednesday, das mas sa itong esfer at palamuti ng paniki. Tignan mo. Well, maganda ito sa sarili nitong paraan. Saan tayo pupunta kung wala si Thing? Tama. Ang pinakamahusay na katulong kailanman. Saan tayo pupunta kung wala ang mga halaman? Tama. Pero hindi mo inisip na iiwan niya lang ito ng ganun. Diba? Siyempre hindi. Saan kung wala ang mga nakakatakot na palamuti na may hugis ng mata? Tama. Kaya bakit niya kailangan ng pala at mga buto? Tinatamnan ba niya ito? Ano? Napakakawili-wili. Ay, dieses boss, niyon funksios. Narastek ang kiyong wispa kung menyo ang susunod. Oh, dipity-dupity-doo. Ang mga kamay ko ay hindi na sa lupa? Well, wala tayong mailbox na hugis kabaong. Tama? Oo, may estilo talaga si Wednesday. Nakakatakot, pero may estilo. Nag-serious Quentin sa slum siya yung kayong background gamit ang isang hockey stick. Edson sauce palamut. Meron. Asa sorry yung pagkipinta ng dama ng mas sporty na itsura sa bahay na ito? Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon, makikita mo mismo. Tingnan mo, ito ay totoong marka ng football. Mukhang Anada na sinakwenta na hindi ko nasat. Nagpasya siyang mag-install ng gate. Kaya, kailangan subukan ang bago niyang bakuran. Quentin, tara na. Go! Goal! Magaling, Quentin. Binabati kita. Oops. Nada pa siya sa kung ano. Mukhang maliit na basurahan ito. Pero sa diskarte ni Quentin, madali itong magawang magandang mailbox na hugis palaka. Paano naman si Mary? Nagpasya si Mary na magsimula sa isang mailbox. Pero hindi lahat ay ganun kasimple. Papalamutian niya ito at gagawin sa anyo ng isang flamingo. apakamalikhaing at maganda. And tan sayang tupatis yung iswaing balambot na tali ni Huggy Wuggy. Adam Pink, preserve sa Yarlize, halaman na Zarka cute. Isang magandang sargaga na isang pink na flagpole at mga pink na puso sa anyo ng... And Marshall Searsan ng susi din one so. Mula ng orsis ng sa cash yan stills. The station links in it mas sings. While trying to show the buzz tricking, dimando sa perfection na ito siyan sa pagsasanay ni Quentin. Nako, mukhang magkakaroon ng sigalot sa pagitan ng mga kapitbahay. Ikaw ay anak ng isang... Ay si Wednesday na sinapakilam. May sarili siyang atmosfera. May ginawa, cause meron kang binay nagdadala ng mga cocktail ng kusa. Kaya,
Oras na para tapusin ang loob ng bahay. Wow! Hindi mo pwede. Kahit maging Mas malikhain smart. doon. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Wednesday. Siyempre, nagpasya kang pinturahan ang lahat ng itim na itim. Okay na, kid. Hey, nong saan sa kay Wednesday. Dan kan för kan decoration sa anyo new is years you bought 7 ba? Tingnan mo, mayroon ding sariling bahay si Ting. Ang cute, ibig kong sabihin nakakatakot. Nagpa siya si Wednesday na gawin ang kasangkapan sa susunod. Ay, sorry, ma'am, sa dagan sages gulan. Pinlamot yan ilang lampari. Bungo, and Rizelvan. At aspay siya sa Bayanians candelier niyo. Kumbaga, saan ka pupunta ng walang atmospheric na garland? Tama ba? Tingnan mo yan. At sapot ng gagamba. Nasaan ang gagamba? Mahirap as piniing lurnady ning walang-baling menghuhuli. May rin Frenchie ng bank pa kusap sa mga kapagana, kitty ba? Oo, pumati ka rin mula sa amin. Ano naman si Quentin? Nagsimula rin siya sa pagpipinta. Well, hindi ko pinag-iisipan na magiging mas maliwanag ito kaysa sa lugar ni Wednesday. Wow. Ngayon, nagpasya siyang magdagdag ng mga sticker. Pati na rin ang pagdikit ng mga Lego sa dingding. Tingnan mo yan. Oh, alamin natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang malaking Lego na tao? Oh, napakalikha at ang astig. Mga holder mula sa Lego. Ginawa niyang hanger ito. Mga holder para sa pag-charge ng headphones. Naging napakaganda at napakamalikhaing resulta. Pero anong gagawin sa natitirang mga detalye? Ater sa Sir K. Lagarkider Legay sa Blobber Frame kasmayang Lego na atso sa mayan siniswede siyang mahusay na storage. Gayon din, nagpasya si Quentin na magdagdag ng Minecraft at isabit ang mga palakol sa dingding. Gayon din, nagpasya si Quentin na magdagdag ng Minecraft, isabit ang mga palakol sa dingding at ilagay ang dinamita sa sulok. Tama yan, at ang pag-automate sa mga console para laruin ang paboritong Minecraft ay hindi makakasakit. Quentin, hindi mo ba sa tingin medyo madilim na? Sa kabutihang palad, si Quentin ay may chandelier na hugis skateboard. Mukhang kamangha-mangha lang. Mas kain sarans. Things is listened to. Way more in klaw at way more in pagkamalikhain dito. Wow. Ako ang sa Zyra di Mary. Winto na ni Verve dekorasyon din siya ang bahay. Naiksimula si Mary sa pagpipinta ng kulay rosas at hindi na ako nabigla doon. Kitang-kita na talagang napakasaya ni Mary sa kanyang trabaho. Siyempre, medyo pagod siya. Pero paano naman ang konting glamorosong dekorasyon? Ang pinaka-glamoroso na dekorasyon na nakita ko. Mapalpon na carpet. Hanga. Mo either where the umber di was and estilabella hibong salamin. Ang ganitong bahay ay simpleng hindi kaya. Pwedeng walang aparador? Gusto ko ito, pero may kulang. Interesting, ano? Tama, mga poster na may unicorn ay magiging magandang dekorasyon para sa isang... Saan hindi kumpleto ng walang mini stove? Magiging mahusay ang mga garland. Ahoy nga, pagkapos... Wow. Itingnan mo, nagwa na si Mary's Ninglang cookies para ipagdiwang ang pagtatapos ng pag-aayos. Nagpasya siyang magkaroon ng seremonya ng tsa kasama ang kanyang relo na hoggy. Sa tingin ko, hindi sila masyadong magagalit. Kung makakakuha sila ng mas maliliit na bahagi. Ay, gayo, algan kita mal. Heto Mark ka. Ang cute at ang sarap.
Well, lahat ay nagdekorasyon ng kanilang sariling bahay at magpapatuloy na tayo. Mukhang nagdesisyon si Mary na gumawa ng bahay para sa alaga niya. Anik din boring daw nag-work siya, ginagawa niya rin sa mga fans. Siguro ba kan ba ito masaya si Kitty? Well, isang unicorn. Ari Kings des Fairies niyang labyrinth. Pero hindi lang yon. Saan tayo pupunta ng walang hinge na sunbat? Matcha and Sasha and si Mary na cuisine, magandang kurtina. Napakaganda! Matutuwa your cuting. Thanks a date. Mary, ano? Oh, naiintindihan ko na ngayon. Isa itong daga. Pero hindi lang basta daga. Iyon ay daga ni Quentin. Nagtataka ako kung paano bibigyang ayos ni Quentin ang bahay ng kanyang alaga. Wala tayo ngayong gamit pang esports. Tama ba, Quentin? Hindi ako sigurado na mag-ian sa'yo ang daga. Hindi suntok, pero ayos lang. Paboritong tasa? Bola. Mukhang nakalimutan ni Quentin kung para kanino niya idinedekorasyon ang bahay. Isang gulong, isang kuna, at isang anyo ng kotse. Naalala pa rin niya na para ito sa kanyang daga. Pero sigurado akong kung mas maliit si Quentin, magiging masaya rin siya na manirahan sa ganoong kaliit na bahay. Pero mukhang tuwang-tuwa rin ang daga. Lalo na mula sa crib ng kotse na ito. Tignan mo sa... Handa ito. Pwede kang magsulat ng script. Alam ko. Alam ko na gusto mo ito. And kumusta naman ang bazaar sa mga Miyerkules? So the fair and sorry to do anything clearly na palamutyan ang kanyang bahay. At Mary's for Miraculous stories on Laren. My kitos ain't so gay if you do bathtub. Duyan, and since Barney's. Mga simzilig. Ano pa ba ang kailangan ng isang disenteng kamay? Panahon na para kumuha ng bagong katuwang sa bahay. Oh, mukhang nagkaroon ng impresyon ng kama na ito. At sapat na malambot ang crib. Paano ang isang manicure sa gabi? Nagpasya si Mary na lumabas sa kanyang palayan sa gabi at panoorin ang kanyang paboritong multido na mga palabas sa projector. At tulad ng alam mo, ang sabay na panonood ay palaging nagbubuklod at maaaring magkasundo kahit ang ganitong mga kapitbahay. Sana tingnan na sa araw na bida o isang multi-view channel. Nahikayat naming i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga kapuspalad na mga sandali mula sa paggawa ng pelikula. Sa tingin ko handa na ang lahat. Ano ang gusto ni Baby Brittany sa pagkakataong ito? Brittany, halika na. Ipakita mo sa amin. Gusto ko ng burger. Gagawan mo ba ako? Hindi na. Pwedeng mas madali pa yon. Hoy, huwag mong ilabas ang mga pangil mo sa akin. Oh, nagpasya kang asarin ako. Ikaw na hangal na zombie. Matakot ka sa akin, mortal. Mukhang masama ang tinapay na ito. Mas maganda ang pula. Ang itim na tinapay ay mukhang mas astig. Hindi rin nyo naiintindihan ang kahit ano. Balat, hindi ko kailangan yan. Zombie, pwede ka bang maging mas maingat? Oh, sige, ano ang nandyan? Bawang? Vampire? Gusto mo ba ito? Kakaiba ang reaksyon mo. Sige, kahit ano. Nasaan ang tinapay ko? Ito ang kailangan ko. Perpektong amoy bulok at magandang berdeng kulay. Tingnan natin ang tasa. Vampira, gusto mo ba ito? Wala kang naiintindihan. Kailangan ko ng gulay. Hiwain natin ito. Matagal na akong nasa ilalim ng lupa. Ang mga kamay ko. Pasensya na, vampira. Miyerkules, huwag mo akong patayin. Pasensya na talaga. Para sa dugo ang lahat. Well, oras na para magluto. Kailangan ko itong salad. Perpekto ito. Zombie! Bull! Ang saya talagang takutin sila. Sige, lagyan natin ng salad, ilang kamatis, at syempre, ang perpektong patty. Kailangan lang natin itong bigyan ng hugis at kailangan din natin ng keso at gagawin ko ito
magandang ngipin. Tingnan mo lang iyan. Oh, hi, lumang kaibigan. Magiging maganda ang mga mata sa aking burger. Oh, maraming salamat. Ngayon, ilagay natin sila sa ibabaw. At kailangan ko ng kaunting lasa. Well, maglalagay tayo ng paminta. Oh, tingnan mo parang sungay din. Oh, astig. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang talagang astig. Nasaan ang board ko? Dito mismo, nilagyan natin ito ng kulet at siningil ng 1,000 boltahe. Huwag kalimutang isuot ang iyong goggles. Oo. Ang perpektong init para maluto ang karne ng mas mabilis. Oh, masyadong malakas pero tapos na tayo. Ilalagay na ang lahat sa burger. Ayos lang ako. Sigurado ka ba, Wednesday? Oh, ang galing niyan! Oy. Po, masyado yung malakas. Hindi mo na ako kailangang singilin pa. Ayos lang ako. Oh, sa tingin ko, mukhang kamangha-mangha talaga yan. Panatilihin natin yan dyan. At magdadagdag tayo ng lihim na sangkap. Oo, gustong-gusto ko lang ito. Well, lahat para sa baby. Nakakatakot. Gagamitin ko ang lumang ketchup. Mas nakakatakam ito kaysa sa iyong mga nakatagong virus. Oo. Medyo distracted ako. Sa totoo lang, kailangan ko ito para sa dekorasyon. Narito ang mga mata at mayroon akong kahangahangang spider burger. Oh, baby Britney, pwede ka nang magsimula. Oh, Ano yon? Diyos ko, nagdesisyon ang zombie na bigyan ako ng braso. Oh, hindi mo nagustuhan? Ibabalik ko ito sa aking kama ng kaluluwa. Ano ang susunod na bagay? Ang cute naman nito. Kailangan ko itong subukan agad. Oh, bakit ang weird ng lasa? May hilaw na pati ba dyan? Ay, hindi. Nakakadiri ito. Oh, sana mas masarap ang burger ni Wednesday. Sige, subukan natin itong maliit na paa dito. Masarap ang chips? At ang burger? Aba, masarap! At ang nanalo ay si Wednesday. Oho, alam kong mananalo ako. Oh, ang pangit niyan. Ang buhok ko. Kailangan ayusin. Huwag mo akong pagtawanan. Sa round na ito, gusto ko ng cake. Ano? Natalo ako. Gagawin ko. Sariwang dugo? Gagawin ko ito. Madali lang. Nawala ang ulo ko kung saan. Wednesday. Oh, kahit ano. Magsisimula na ako. Kailangan nating gawin ng crust para sa aking cake. Kailangan ko ng ilang itlog. Kamay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi mo pwedeng paglaruan ang mga laruan ko. Tigilan mo na yan. Oh, may ibibigay ako sa'yo. Heto, espesyal na trampoline ito. Ang cute niya. Ibig kong sabihin, nakakadiri. Balik sa pagluluto. Kailangan nating maglagay ng harina. Kamay, sobra na ito. Umalis ka. Wow, ano yan? Narinig mo ba ako? Kakainin kita. Miyerkules, ano ba yan? Wag na. Nasaan na ako? Sige, nagbubuhos ng gatas. At as we're curling ng rosas, makakatulong ito sa akin na ipinta ang lahat ng itim. Hoy natin sa demabats, elagayin sa mga hulmahan. Ngayon, oras na para maghurno. Nakuha ko na. Sandali lang. Ipakita ko siya kung ano ang tunay na pagluluto. Mayroon akong cookbook ng vampira na nakuha ko mula sa paborito kong nanay. Ngayon, hanapin natin ang tamang resipe. Sige, simulan natin ang pagbasag ng mga itlog sa isang mangkok. Tapos, sa totoo lang, ayusin ko muna ang makeup ko. Kaunting harina, gatas, at pulang pangkulay. Haluin natin ito ng mabuti. Kailangan natin itong gawin ng mabilis dahil marami pang susunod. Mahusay ang ginawa ng panghalo. Sige, ituloy natin. Ilagay ito sa hulmahan at ipasok sa oven para lutuin. Wow, ito ay isang libro ng vampira. Merong bang anumang kapakipakinabang dito? Hindi.
Ang hirap nito. Oh, hindi ko talaga maintindihan ito. Siguro ganito ko na lang gagamitin. Magkakaroon tayo ng mumo, tapos magdadagdag ako ng asin at asukal, at ngayon, ang paborito kong bahagi. Ha? Zombie, anong problema ng vampira? Grabe! Oh, Diyos ko! Hindi ko alam. Ano ang gusto mong gawin ko? Sige, itali ko na. Ano ang ginawa mo? Kalagan mo ako. Aray! Sino ang gumawa nito? Kaninong dugo ang iinumin ko ngayon? Well, okay. Magpapatuloy ako sa pagbe-bake. Oo, lagyan natin ng cream ang ibabaw ng cake. Woo! Excuse me? Pwede bang makatikim? Babalik ko to. Hindi. Isang dolyar lang. Kukunin ko ito. Sana maganda ito. Oo, ang mga zombie na ito. Sa tingin ko, ang dugo na may lasa ng strawberry ay magiging mahusay para sa aking cake. At isang maliit na butas. Napakagaling. At ibinubuhos ito sa buong cake. Oh! Ang dugong tumutulo! Oh! Kamangha-mangha ito! Kulay ng decoration. Hanata Mike sa pagkagandang pat cake. Ang grossness. Ang party gusto so arishing napaka-awesome na cake. Ang maitim na cake ay talagang nakakatakam. 100 dozen out and drawn bug cream. And is inspiring to game-ching spatulas. Kailangan ko talaga ng ilang buto. Oh, nasa bag ko sila. Ang bango. Lalatagas na busoy. Ang pangalawang layer ay magkakaroon ng mga gagamba. At ang pangatlo ay magiging parang halimaw sa ilalim ng kama. Handa na ang kamangha-mangha kong cake. Nasaan ang buto? Zombie, pakakawalan ko ang mga lola sa'yo. Hoy, ibigay mo sa akin ang buto. Nakakadire. Oops! Paano ko ilalagay ang buto na ganyan sa cake ng baby girl? Okay. Baka hindi niya mapansin. Handa na ang mga cake, kaya simulan na natin ang pagtikim. Zombie, wala ka bang ginawa? Oh, hindi. Hintay. Gagawin ko ang lahat. Ipaglalagay ko ito at, ako ay patutuyuin ang utak, kaunting ganito at... Oo, merong serum. Sa tingin ko, kaya ko, sa tingin ko, handa na ito talaga. Tara na! Yay, handa na ang mga cake! Ano ba yan? Oh, ayoko itong kainin. Pero kailangan kong subukan. Sana hindi ako maging zombie pagkatapos nito. Isang kagat! Hoy! Yak! Hindi ko kaya. Oh, hindi! Sige na. Ay, nako. Bakit ang lapot ng cookie na ito? Hindi ko kaya. Mas mabuting subukan ko itong pulang cake. Hey, mas maganda ito. Oh, grabe! Tingnan mo yan! Sarap! Yummy! Aba, ito na talaga ang panalo! Hindi, anak. Ano kaya ang gusto ni Britney ngayon? Oh, gusto ko ng milkshake. Madali lang yan. Kailangan kong pag-isipan ito. Oh, hindi ko maisip. Oh, kaya itatabi ko na lang. Hindi mo kailangang hawakan ang gatas ko. Ang resipe para sa napakasarap na milkshake mula sa akin ay gatas sa blender, pagkatapos ay tsokolateng sorbetes, at ilang tableta ng activated charcoal para sa kulay. Hiyars yung durigin. Pero ang tonight tulag sangwits and nasira hala. Magaling. Ngayon Halloween na inide. Zombie, umalis ka. Nakihanda na ang inumin. Kaya ibubuhos ito at lagyan ng whipped cream sa ibabaw. Ilalagay ang straw at ilang licorice. Perpekto ito para sa aking cocktail. Kaunting strawberry syrup para pasiglahin ang lasa. Tapos ni, huray para sa akin henyo ako. Oh, hindi. Mas maganda ang cocktail ko.
Magdadagdag tayo ng chocolate syrup at ilulubog ang paborito kong baso dito. Tingnan mo yan! Oh, oo. Tingnan mo ang syrup na tumutulo na parang dugo. Ngayon, magpatuloy tayo sa paggawa ng smoothie. Maglalagay tayo ng pakwan sa blender at ilang pulang paminta. Hindi rin magiging labis ang mga kamatis. Sige, i-blend na natin ito. Ibuhos sa aming baso at lagyan ng whipped cream sa ibabaw. Ang mga itim na kulay na sprinkles ay hindi kailanman sobra. At ang jelly bed na ito ay napaka-cute. Ngayon, ilagay na natin ito sa baso. At isang straw. Handa na ang perpektong vampire cocktail. Ano sa tingin mo? Zombie, halika na. Oh, tama. Paano ba ito buksan? Sige, kaya ko ito kahit wala yon. Ang kailangan ko lang ay isang baso at kaunting Sprite. Tingnan mo yan. Ibuho na natin. Mahalaga na hindi magkamali. Ngayon, isang scoop ng birding ice cream. Pasok ka na. Perfecto. At ngayon, gagamit ako ng strawberry syrup. Hindi ko alam kung bakit, pero sige lang. Ang marmalade na utak ay masarap. Pero mas masarap ang tunay na tsa. Isang straw at idedekorasyon natin ito ng ilang bulate. Oh, handa na ba ang lahat? Tara na, halika na. Wow! Ang astig ng lahat ng mga cocktail! Gusto kong subukan ito! Masarap! Wow! Ano ito? Tugo ba ito? Ew, kadiri! Blech! Halos hindi ko malunok! Hindi! Hindi! Ito ay tiyak na hindi! Wow! Ang laki at bigat nito! Sana talagang maganda ito! Kadiri, nakakasuka. Well, panalo ang zombie. Hindi! Tinalo niya ako! Ako! Oh, tara na, mga kaibigan!